Maaring mahirap paniwalaan, ngunit sa kasalukuyan, ang buong Pilipinas ay naghahanap ng Japanese home appliance. 30 taon na ako sa negosyong ito, ngunit ngayon ko lang naranasan ang ganito. Itinapon ng mga tao ang kanilang nga gamit na gawang Amerika na 45 taon ang ginagamit para lang bumili nga gawang Hapon? Ano ba talaga ang nangyari? Ang lahat na ito ay nagsimula sa isang 5 minutong panayam sa balita sa isang ordinaryong Pilipinang may bahay. Nang umere ang kanyang nakagugulat na pahaya, nagulantang ang buong bansa. Bakit ngayon ko lang nalaman na may ganitong produkto? Tuwang-tuwa ang nga magulang ko. Paano nga ba na bagong trahedya at pagkakasundo ng isang pamilya ang pananaw sa teknolohiyang Hapon at humanik sa lipunang Pilipino? Ito ang kamanghamanghang totoong kwento. Ang pangalan ko ay Isabella Reyes. Nagtatrabaho ako bilang isang graphic designer sa Maynila. 2 taon na ang nakalilipas. Itinawil ako ngang aking amo ng pakasalan ko ang aking asawang Hapon na si Kenji. Ngunit isang araw, isang tawag sa telepono mula sa isang hindi kilalang numero ang tuluyang nagpabago sa kapalaran ng aming pamilya. At ang pagbabagong iyon ay hindi lamang nanatili sa aming pamilya, kundi nakaapekto sa buong lipunang Pilipino. Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang milagrong idinulot ng isang washing machine. 4:00 ang umaga, tumunog ang cellphone ko sa bedside table. Hindi pamilyar ang numero. Karaniwan, hindi ko ito sasagutin, ngunit nang makita ko ang area code ng Pampanga, kumabog ang dibdib ko. Ang probinsya kong 2 taon ko nang hindi nabibisita. Imposibleng may tumawag mula roon sa ganitong oras. Nanginginig ang kamay na sinagot ko ang tawag. Si Bibi. Isabella Reyes pa ba ito? Mula po ito sa emergency room ng Pampanga General Hospital. Biglang nablanko ang isip ko. Hospital? May nangyari po ba kay Itay? Nakalista po kayo bilang emergency contact ni Gay Ricardo Reyes? Natapwan po siyang walang malay matapos mahulog sa hagdanan ng basement. Isang kapitbahay ang aksidenteng nakakita sa kanya hating gabi na at siyang tumawag sa amin. Ngunit sa tingin namin ay mahigit 12 oras na siyang nakahandusay doon. 12 oras. Ang masalitang iyon ay parang patalim na tumusok sa aking dibdib. Ang tatay ko, nagisa sa malamig na sahig ng basement sa loob ng 12 oras. Kumusta po ang kalagayan niya? Nanginginig ang boses ko. Hirap akong makapagsalita. Sa kabutihang palad, hindi naman po kritikal. Ngunit malubha ang kanyang dehydration at may mga sintomas ng hypothermia, kaya nasa intensive care unit po siya. Nabago din po ang ulo niya, kaya kailangan ng masusing pagsusuri. Kailangan po naming pumunta ang isang gwardiyan. Opo, papunta na po kami agad. Pakababa niyang telepono, tulala akong napaupo. Nagising si Kenji sa tabi ko at nag-alalang nagtanong. Anong nangyari? Namumutla ka. Si Itay, nahulo daw. Sa basement. 12 oras. Hindi ko matapos ang sasabihin ko habang bumubuhos ang aking maaluha. Niyakap ako ng mahigpit ni Kenji. Huminahon ka. Puntahan natin siya sa ospital. Ako na ang magmamaneho. Nakikita ko rin ang gulat at pag-alala sa mukha ni Kenji. 2 taon na ang nakalipas ng tutulan ng aking ama ang aming kasal at sinabing, huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Ang pagpapakasal daw sa isang Hapon ay isang kahihiyan sa aming angkan. At ngayon, ang taong iyon ay nasa ospital. Habang nagbibihis, hindi tumitigil ang panginginig ng aking makamay. Ligtas nga ba talaga si Itay? Kung 12 oras siyang naiwang mag-isa, napuno ang isip ko ngang gaayaw kong isipin. Isabella, magpakatataga. Malakas ang tatay mo. Siguradong magiging maayos siya. Sabi ni Kenji habang hinahawakan ang aking balikat, ngunit nanginginit din ang kanyang boses. Mula Maynila hanggang Angeles City sa Pampanga, karaniwang 3 oras lang ang biyahe. Ngunit sa madaling araw na iyon, parang walang katapusan ang daan. Sinikap ni Kenji na sundin ang speed limit pero minaneho niya ang sasakyan sa pinakamabilis na paraan na kaya niya. Kung hindi lang siguro ako Hapon. Bulong ni Kenji pakaraan ng ilang sandali. Malamang hindi mo man lang matatanggap ang balitang ito dahil ayaw sa akin ng tatay mo. Huwag mong sabihin yan. Hindi mo ito kasalanan. Ngunit totoo nga ba? Sa isang sulok ng isip ko, laging may paano kung isang Pilipino o puti ang pinakasalan ko? Paano kung patuloy ko pa rin kinonta si Itay sa kabilang ng pagtutol niya? Taka, bakit naman kaya nasa basement si Itay? Tanong ni Kenji. Napaisip din ako. Ano ang gagawin niya sa basement sa gitna ng gabi? Siguro para maglaba.
Laging maaga maglaba si Itay. Gibat karamihan ng mga bahay dito sa atin, lalo na yung nga luma, nasa basement ang washing machine. Dahil sa maingay na washing machine na yun, dumilim ang mukha ni Kenji. Bilang isang doktor, alam niya kung gaano kapanganib ang nga aksidente sa bahay para sa mga matatanda. Totu! Sobrang ingay nga washing machine na gawang Amerikano. Nanginginik ang buong bahay kaya nilalagay ang lahat sa basement. Sa Japan, hindi mo maisip yan? Sa amin, nasa loob and bahayo sa veranda. Pero iba dito, hindi talaga makayanan ang ingay. Lalo na yung nga lumang modelo. Paksikat ngang araw, nakarating din kami sa ospital. Nanginginig ang gabinti ko habang tumatakbo mula sa parking lot. Sa reception ng IA, sinabi ko ang pangalan ni Itay at isang nurse ang nagati sa akin sa ICU. Isang guardian lang po ang pwedeng pumasok. Sabi ni Kenji, maghihintay na lang siya sa labas. Okay lang, dito lang ako. Pakikumusta mo ako kay Tito. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay bago pumasok sa ICU. Amoy ng disinfectant na tunog ang mamakina ang sumalubong sa akin. Nang makita ko si Itay sa likod ng kurtina, halos maputol ang aking hininga. Nakahiga na papaligiran ng kung ano-anong aparato. Mukha siyang mas maliit at mas mahina kaysa sa alaala ko. Ang dati matipuno at malakas na tao ay napakahina na ngayon. May benda sa kanyang ulo at maraming dextrose na nakakabit sa braso niya. Dahan-dahan akong umupo sa tabi ni Itay na may oxygen mask. Biglang kumurap ang talukap ng kanyang mata at dahan-dahang namulat. Ang nanlalabo niyang mata ay napako sa akin at nanlaki sa gulat. Isabella. Tinawa niya ang pangalan ko sa isang mahinang tinik mula sa likod na oxygen mask. Sa sandaling iyon, ang pader na binuo ko sa puso ko sa loob ng 2 taon ay biglang gumuho. Isabella, salamat at dumating ka. Napakahina at walang lakas ang boses ni Itay. Hindi ito ang kulo na boses. Na sumigaw sa akin 2 taon na ang nakalipas na huwag ka nang mapapakita sa akin. Nagatubili akong hawakan ang kanyang kamay. Okay lang kaya? Baka ayaw pa rin niya sa akin. Ngunit si Itay mismo ang nag-abot ng kanyang nanginginik na kamay para hanapin ang sa akin. Malamig at magaspang. Bakit siya ganito kapayat? Patawarin mo ako. Hindi ko inasahan na darating ka pa. Itay, huwag na po kayong magsalita. Magpahinga muna kayo. Ngunit may gusto siyang sabihin at iginalaw niya ang kanyang bibig. Sa basement, sobrang ingay ng washing machine. Hindi ko man lang namalayan na nahulog na pala ako. Humingi ako ang tulong, pero natabunan ng ingay ng lintik na washing machine na gawang Amerika na yon. Noon ko nantindihan ang lahat. Nahulog si Itay habang naglalaba at dahil sa nakabibinging ingay ng washing machine, kahit ang sigaw niya ng tulong ay hindi narinig. Yung washing machine na, yun, 45 years na. Yan ang unang binili namin ng nanay mo noong ikasal kami kaya hindi ko may tapon. May luhang namo sa gilid ng mamata ni Itay. Ilang sandali pa, pumasok ang doktor. Tiningnan niya ang chart at nagsimulang magpaliwanag. Mabuti na lang at walang pagdurugo sa utak o bali sa buto. Ngunit maluba ang dehydration at hypothermia dahil sa tagal niyang naiwan doon. Higit sa lahat, huminto siya sandali bago nakpatuloy. Ang pasyente ay nagpapakita ng sintomas ng malnutrisyon. Mukhang hindi siya kumakain ng maayos. May mga senyales din ng depresyon. Mag-isa lang po ba siya sa bahay? Opo. 2 taon na po siyang mag-isa. Tumango ang doktor sa sagot ko. Mukhang hindi ito ang unang beses. Sa x-ray, may mga bakas ng dati ng napakahulog. May lamat sa tadyang at may lumaring bali sa pulso. Bakit hindi po siya nagpunta sa ospital? Ano po? Nabigla ako. Hindi ako makapaniwala sa daming ang pinsalang dinanas ni Itay at tiniis niya itong mag-isa. Nang i-check namin ang medical records niya, 7 beses na siyang dinala sa ER sa loob ng nakalipas na 2 taon. Lahat dahil sa pakahulog at 5 doon ay sa hagdanan ng basement. Palagi siyang maisang dumarating. At kahit nakalista pa rin ang pangalan ninyo bilang kontak, nakatala na tumanggi siyang tawagan kayo. 7 beses. Lalo na nung araw pa katapos ng Pasko nung 1 taon. Medyo malala ang kalagayan niya. May 2 tadyang siyang bali pero tumanggi siyang ma-admit at umuwi. Nang tanungin kung bakit, ang sabilang niya ay hindi niya pwedeng iwanan ang bahay. Baka sakaling dumalaw ako, kaya niya ginawa iyon. Pakaalis ang doktor. Tinitigan ko si Itay. Nakapikit siya, pero hindi tulog. Paminsan-minsan ay kumikibot ang kanyang talukap.
Itay, nahirapan po pala kayo. Bakit hindi ninyo ako tinawagan? Dahan-dahang iminulat ni Itay ang kanyang mata. Ako ang nagsabi na itatakwil kita. Paano kita matatawagan? At saka, mayroon akong pride. Huminto siya sandali at bumulong. Ayokong gambalain ka. Alam kong masaya ka na. Lumabas ako sa hallway at ipinaliwanag kay Kenji ang sitwasyon. Wala siyang sinabi, niyakap niya lang ako. Pwede ba akong pumasok para makita siya? Marahan na tanong ni Kenji. Umiling ako, mukhang hindi pa handa si Itay. Pasensya na. Okay lang, dito lang ako maghihintay. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Bumili siyang kape at sandwich sa canteen ng ospital at ibinigay sa akin. Kumain ka kahit kaunti. Mahirap na kung ikaw naman ang makasakit. Isang linggo akong nagpabalik-balik sa ospital para alagaan si Itay. Araw-araw akong hinahatid at sinusundo ni Kenji. Pero ni minsan ay hindi siya pumasok sa kwarto. Sa halip, sa isang upuan sa dulong hallway, binubuksan niya ang kanyang laptop at nagtatrabaho habang matiyagang naghihintay. Isang araw, si Itay na mismo ang nagsalita. Yung lalaking yon. Kenji ba ang pangalan niya? Naghihintay pa rin ba siya sa labas? Opo, Itay. Pasensya na. Dahil sa akin, nahihirapan siya. Tumingin si Itay sa labas ngang bintana at bumuntong hininga. Sa loob ngang 2 taon, palagi akong nagsisisi. Dahil lang hapon ang pinili mong mapangasawa, itinakwil ko siya. Itay, ang totoo na mas malalim ang pinanggagalingan ng prejudice ko. Naikwento ko na ba sa iyo ang tungkol sa lolo mo? Umiling ako. Ang kwento ng lolo ko ay isang bawal na paksa sa aming bahay. Ang tatay ko, namatay siya nung World War II. Lumaban siya sa mga hapon sa Bataan. Nanginginig ang boses ni Itay. 3 taong gulang lang ako nun. Halos hindi ko na matandaan ang mukha niya. Pero ang lola mo, isinumpa niya ang hapon habang buhay siya. At ang galit na iyon, naipasa sa akin. Bilang pagkamuhi sa lahat ng Asyano. Ganung po pala. Kahit nung nasa Vietnam War ako, ganun din. Hindi ko malaman kung sino ang kalaban at sino ang kakampi. Para sa akin, pare-pareho lang ang itsura nilang lahat. Mula nun, lalo pang lumala. Ang paniniwalang hindi mapakakatiwalaan ang mga Asyano. Nang dumalaw ang kapitbahay naming si Aling Dolores, mas nakagugulat na kwento ang narinig ko. Isabela, hindi mo alam kung gaano kakatagal hinintay ng tatay mo. Araw-araw, tuwing 6:00 ng gabi, lumalabas siya sa tapat ng gate, umulan man o umaraw. Talaga po? Oh. Kapag may nagtatanong, sasabihin niyang nagpapahangin lang, pero alam naming lahat, hinihintay ka niya. Nagpatuloy si Aling Dolores, at saka, sobrang nahihirapan na yan sa ingay ng washing machine niyang gawang Amerika. Tuwing naglalabas siya sa basement, nanginginig ang buong bahay. Minsan nga, 3:00 ng madaling araw, nagising kami dahil sa ingay. Ramdam namin ang vibration sa pader. Ganoon po kalala. 45 years old na whirlpool ba naman? Siguro noong araw, top of the line yan. Pero ngayon, halimaw na. Pero ayaw itapon ng tatay mo kasi alaala raw nila ng nanay mo. Nang gabing iyon, ikinuwento ko ito kay Kenji. Muha siyang malalim na nag-isip. Namatay ang lolo niya dahil sa mga hapon noong giyera. Kaya pala ganun na lang ang galit niya sa mga Asyano. Maintindihan ko, pero sobra pa rin. Pero at least, ngayon alam na natin, isang taong nasaktan din pala ang biyenan ko. Sa gabi bago siya ma-discharge, nasimulang ikwento ni Itay ang nangyari 2 taon na ang nakalipas. Isabela, mula nung araw na yon, ni isang araw ay hindi ako naging mapanatak. Isang Biyernes ng gabi, isang linggo bago ang Pasko 2 taon na ang nakalipas, nag-dinner kami ni Itay sa isang Filipino restaurant. 10 taon na mula nang mamatay si Inay, at ito na ang naging tradisyon naming dalawa. Itay, may sasabihin po ako. Habang hinihintay ang dessert, lakas loob kong sinabi. Iniisip ko nang pakasalan si Kenji nun. Ano yun, na? Sana magandang balita. Puno ng paasa ang mukha ni Itay. Siguro inisip niyang sa wakas ay nakahanap na ako ng mabuting mapapangasawa. May gusto po akong pakasalan. Tala ha, sa wakas. Sino siya? Katrabaho mo? O taga-simbahan? Ang pangalan niya po ay Kenji. Napakabuti niya at inaalagaan niya ako ng husto. Isa siyang surgeon sa isang ospital sa Maynila. Doktor pala. Magandang propesyon yan. Anong pamilya niya? Apelyido?
Huminga ako ng malalim. Ilang beses ko itong pinraktis. Pero ngayong sasabihin ko na, parang bumara ang lalamunan ko. Tanaka po, Kenji Tanaka. Biglang nagbago ang mukha ni Itay. Ibinaba niya ang hawak na tinidor at tinitigan ako. Ang masayang ingay sa restaurant ay biglang parang lumayo. Tanaka, saan galing ang apelidong yan? Hapon po siya, Itay. Unti-unting namula ang mukha ni Itay. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Yumuko sa mesa at huminga ng malalim. Hapon? Isang Asyano? Opo, pero napakabuting tao po niya. Nagtapos siyang summa cum laude sa University of Tokyo Medical School bago pumunta rito. Isabella, pinutol ni Itay ang sinasabi ko. Ang boses niya ay punong galit at pagtataksil. Magpapakasal ka sa isang Asyano. Nasisiraan ka na bang bait? Babangon ang lolo mo mula sa kanyang libingan. Itay, walang kinalaman si Kenji dito? Wala. Ang tatay ko namatay siya sa bataan sa kamay ng gayan. 23 anyos lang. Tapos ikaw, mapapakasal sa isang Asyano? Palakas ng palakas ang boses ni Itay. Napapatingin na ang ngataw sa ibang mesa, pero wala siyang pakialam. Lolo fought against the Japanese army. Kenji's Japanese. He has nothing to do with the war. Anong pakialam ko kung anong army? Alam mo ba kung anong hirap ang dinanas ng nanay ko buong buhay niya? Naging biyuda siya sa edad na 20. Mag-isa niya akong pinalaki. Gabi-gabi, tinitingnan niya ang litrato ng tatay ko at umiyak. Tapos ikaw. Hindi na natuloy ni Itay ang sasabihin at umiling-iling. 3 taong gulang ako nang mawala ng ama. Halos hindi ko na matandaan ang mukha niya. Pero alam kong pinatay siya ng mahapon. At hindi ako papayak na magpakasal ka sa isa sa kanila? Itay, mahigit 70 years na po ang nakalipas. Ni hindi pa po pinapanganak si Kenji nun. Anong kinalaman ng panahon? May ibang dugong nananalaytay sa kanila. Hindi sila mapagkakatiwalaan. Hindi ko sila maintindihan. Habang pinipigilan ang luha, sinubukan ko sa huling pagkakataon. Kilala ninyo po muna si Kenji, kahit isang beses lang. Sigurado akong magbabago ang isip ninyo. Napakabuting tao po niya. Hindi na kailangan. Sigaw ni Itay sabay hampas sa mesa. Bata ka pa kaya hindi mo naintindihan, pero ang kasal ay hindi lang tungkol sa inyong dalawa. Problema itong pamilya ng kasaysayan. Hindi ko papayagan na pumasok ang isang Asyano sa pamilya natin. Hinding-hindi. Kung ganun, ako po? Hindi niyo ba ako anak? Hindi ba mahalaga ang kaligayahan ko? Kaligayahan? Sa tingin mo yan ang tunay na kaligayahan? Makisama sa isang taong iba ang kultura, iba ang pag-isip, balang araw, pagsisisihan mo yan. At sa panahong yon, huli na ang lahat. Umiyak, akong tumayo. Kung yan po ang sinasabi ninyo, pupunta na lang po ako sa sarili kong landas. Pakakasalan ko si Kenji. Isabella, umupo ka. Ngunit nakatalikod na ako. Kung ganon, magpapasya na rin ako. Narinig ko ang malamig na boses ni Itay mula sa likuran. Kung pagkakasalan mo ang lalaking yan, hindi na kita anak. Huwag ka nang tutuntong pa sa bahay na ito kailanman. Natigilan ako sandali. Ito na ba talaga ang katapusan? Ngunit nakpatuloy si Itay. Isang paglapastangan, yan sa sakripisyo ng aking ama. Sa bansang ipinaglaban niya, magpapakasal ka sa isang taong may dugong katulad ng mapumatay sa kanya. Wala akong ganyang anak. Itay, umalis ka sa harapan ko ngayon din? At huwa mo nang gamitin ang apelidong Reyes? Hindi ka na bahagi ng pamilyang ito? Yon na ang huli. Tumakbo ako palabas ng restoran at umiyak ng matagal sa parking lot. Sa gitnang ulan, tinawagan ko si Kenji at agad siyang dumating para yakapin ako. Okay lang yan. Sa paglipas ng panahon, siguradong magbabago rin ang isip ng tatay mo. Ngunit hindi nagbago si Itay. Nagpadala ako ang imbitasyon sa kasal, pero walang sagot. Ang mga Christmas card at birthday card, lahat ay ibinalik. Sa kwartong ospital, pagkatapos ikwento iyon, pumikit si Itay. May luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Mula noong araw na iyon, araw-araw akong nagsisisi. Bakit ko nasabi ang mga bagay na iyon? Bakit hindi ko man lang sinubukang kilalanin ang binatang iyon? Itay, ang totoo niyan, noong araw kasal mo, nasa labas akong simbahan. Po? Gulat akong napatingin kay Itay. Hindi ako makapasok. Sobrang sama nga sinabi ko. Pero gusto kitang makita kahit sa malayo. Napakaganda mo sa wedding dress mo. At nakita ko rin ang binatang yon, si Kenji. Ang paraan ng pagtingin niya sa iyo. Alam kong mahal na mahal ka niya.
Pinunasan ni Itay ang kanyang mukha gamit ang nangingini na kamay. Nun ko napatanto. Nabula ako ng multo ng lolo ko at nawala sa akin ang tunay na mahalaga. Pero wala akong lakas ng loob na pumasok. Pagkatapos ng lahat ng masasamang sinabi ko, natakot ako na baka hindi mo ako mapatawad. Na baka ikaw naman ang maktawil sa akin. Habang nakahanda para sa kanyang discharge, ipinaliwanag ng detalyado ng doktor ang medical records ni Itay sa loob ng 2 taon. Habang nakikini, parang dinuduro ang puso ko. Sinuri namin ang Petra nga mapakahulong ang pasyente. Karamihan ay nangyayari sa madaling araw at lahat ay sa basement. Ipinakita ng doktor ang screen ng computer habang nagpapaliwanag. Ang kapansin-pansin ay, sa tuwing may aksidente, nakatala na umaandar ang washing machine. Malamang dahil sa ingay, nawalan siyang balanse o kahit humingi siyang tulong, natabunan ang kanyang boses. Ganun po ba kapanganib ang washing machine sa Pilipinas? Tanong ni Kenji. Tumango ang doktor. Mahigit 30% na mga aksidente sa bahay na kinasasangkutan ng mga nakatatanda ay may kohnayan sa paglalabas sa basement. Lalo na ang malumang modelong gawang Amerika, sobrang ingay at vibration. Talagang mapanganib para sa kanila. Noong 1 taon lang, 87 na matatanda ang na-admit sa ospital na ito dahil sa kaparehong aksidente. 12 sa kanila? 12 sa kanila ang pumanaw. Karamihan ay dahil huli na ng matakpuan. Lalo na't mapanganib para sa mga matatandang mag-isang naninirahan. Dahil sa ingay ng washing machine, hindi marinig ang kanilang pahingingang tulong. Malungkot na idinagdag ng doktor. Sa totoo lang, ito ay isang malalang problema sa ating bansa. Walang regulasyon sa ingay ng washing machine, kaya walang pakialam ang manufacturer. Sa Europa at Asia, may mahigpit na noise standards. Araw ng discharge, takot si Itay na umuwi. Ang isipin na kailangan na naman niyang bumaba sa basement. Itay, kailangan na nating maganap ngang ibang paraan. Hindi na po pwedeng ipagpatuloy ang ganito. Pagdating sa bahay, mas lalo akong nagulat sa nakita ko. Ang hagdanan papuntang basement ay napakatarik at ang hawakan ay kinakalawang at umuuga. Kumukurap-kurap ang ilaw at madulas ang sahig dahil sa kahalumigmigan. At sa gitna nito, naroon ang higantang 45 taong gulang na Whirlpool washing machine. Sinubukan ni Kenji na paandarin ito. Grabe talaga ito. Umalingaw-ngaw ang ingay sa buong basement. Nangingini ang sahig, yumayani ang nga pader. Ang kalampak ng mga tubo at ugong ng motor ay naghalo, parang nasa isang construction site. Sa ingay na ito, kahit mahulog ka, walang makakapansin. At mahirap pang manatiling balanse dahil sa vibration, naaalalang sabi ni Kenji. Kahit sa itaas, kumakalat ang ingay sa buong bahay. Ramdam sa pader ang vibration at kumakalampak ang nga muebles. Pabali sa sala, mas naintindihan ko pa ang naging buhay ni Itay sa loob ngang 2 taon. Sa ref, mapakayang spayat na. Sa lababo, tambak na hugasin. At kung saan-saan, nga buting pain reliever. Pero may mas nakagulat pa ako nakita sa kanyang study. Sa ibabaw ng mesa, may dose-dose ng sulat na para sa akin. Mga sulat na hindi kailanman ay padala. Nangingini ang kamay na binuksan ko ang isa. Mahal kong anak, Isabella. 3:00 na naman ng umaga. Bumaba na naman ako sa basement. Hindi kasi ako makatulog. Napanaginipan kita kagabi. Tinatawag mo akong Itay at tumatawa. Parang noong bata ka pa. Habang naglalaba at paayat ang hagdan, nadulas ako. Buti na lang nakakapit ako sa hawakan. Kung hindi, parang tumigil ang puso ko. Sa sobrang ingayng lintik na washing machine na yon, kahit ang sarili kong ungol hindi ko marinig. Yung washing machine na yon, yan ang unang binili namin ng nanay mo. Noon, top of the line, pero ngayon isa ng halimaw, pero hindi ko may tapon. Diyan nilabhan ng nanay mo ang madamit mo noong sanggol ka pa. Minsan naisip ko, gaano ba ako naging hangal dahil sa multo ang lolo ko? Namatay si lolo sa pakikipaglaban sa mga Hapon. Walang kinalaman ang Japan. Taka, di ba't kakampi natin sila? Pero ganyan talaga ang galit. Hindi makatwiran. Buong buhay isinumpa ang lola ko ang Japan at naging galit ito sa buong Asya at muntik ko nang ipamana sa iyo. Patawat anak, patawat talaga. Yung binatang si Kenji. Nakita ko sa litrato. Mukha siyang mabuting tao. Siguro pinasasadya kaniya, no? Natatakot ako sa basement ngayon. Pakiramdam ko, balang araw hindi na ako makakaakyat. Pero kailangan kong maglaba. Miss nakita. Binasa ko pa ang isang sulat ni Itay na may patsang Agosto 15. Isabella, namatay ngayon si Frank. Nahulog sa hagdan ng basement
3 araw bago natakpuan, patuloy daw na umaandar ang washing machine niya dahil sa ingay, walang nakapansin. Natatakot ako, baka mangyari rin sa akin. Nakakatakot talaga. Bakit ba ganito kaingay ang washing machine dito? Sa loob ng 45 taon, akala ko normal lang, pero ngayon ko naisip para pala itong sandata. Bakit natin tinanggap ang ganito kapanganib na bagay bilang norma? Mula nang umuwi ako galing Vietnam, tuwing nakakarinig ako ng malakas na ingay, naalala ko ang giyera. Kaya lalo akong nahihirapan. Minsan, parang tunong ang kanyon ang ingay ng washing machine. Namumula ang mata ni Kenji habang tinitingnan ang sulat. Grabe pala ang tiniis niya. Trauma ng giyera at araw-araw na takot, sabay niyang kinakaya. Nang gabing iyon, seryosong nagmungkahi si Kenji. Isabela, kabitan natin ng Japanese washing machine ang bahay ni Tito. Japanese washing machine? Oo, sobrang tahimik, pwedeng ilagay sa loob ng bahay. Higit sa lahat, ligtas. Hindi na niya kailangang bumaba sa mapanganib na basement na yon. Nag-alilangan ako. Pero tatanggapin kaya ni Itay. Bukod sa gawang hapon, siguradong sasabihin niyang hindi Filipino style ang maglagay ng washing machine sa loob ng bahay. Kailangan nating subukan. Walang pride na mas mahalaga kaysa sa buhay. Tama si Kenji. Pero alam kong hindi magiging madali na kumbinsihin si Itay. Kinabukasan, maingat na sinimulan ni Kenji ang usapan. Tito Ricardo, pwede po ba akong mag-suggest ng isang bagay? Tiningnan siya ni Itay ng may pag-ingat. Hindi pa rin niya lubos sang binubuksan ang kanyang puso. Sa Japan po, may mga washing machine na napakatahimik. Pwedeng ilagay sa loob ng bahay. Para hindi na po ninyo kailangang bumabasa? Washing machine sa loob ng bahay? Putol ni Itay. Impossible yan. Alam mo kung gaano kaingay ang mga washing machine dito. Kung ilalagay yan sa loob, hindi ka makakatulog, hindi makakapag-usap, hindi makakapanood ng TV. Iba po ang washing machine sa Japan. Talagang tahimik po. Kinuha ni Kenji ang kanyang laptop at ipinakita ang isang video. Isang Japanese washing machine na umaandar. Lalo na ang isang experiment video kung saan hindi natutumba ang isang wine glass na nakapatong dito. Hindi makapaniwalang nakatitik si Itay sa screen. Totoo ba yan? Hindi ba yan scripted? Totoo po. Sa Japan, karamihan ay nakatira sa apartment kaya mahalaga ang issue ng ingay, kaya sobrang develop ng teknolohiya para sa low noise. Pero kahit na, washing machine sa loob ng bahay. Noon ako sumingit. Itay, ayaw niyo naman pong matulad kay Tito Frank, di ba? At saka itong nangyari sa inyo, konti na lang. Bumuntong hininga si Itay. Pero 45 years ko nang gamit ang washing machine na yun. Alaala namin ng nanay mo. Ang nga alaala po, sa puso itinatago. Hindi po pwedeng mawala ka sa amin dahil lang sa washing machine na yon. Idinakda ni Kenji. At saka, mas banay at malaba ang mga Japanese washing machine kaysa sa mga American models, kaya hindi gaanong nasisira ang tela. Ang gadamit na pinahahalagahan ni Tita, mas magtatagal po. Nagalinlangan si Itay, ngunit sa huli ay tumango. Sige na nga, tingnan lang natin. Tingnan natin. Noon weekend na iyon, bumisita kami sa isang Japanese appliance store sa Maynila. Tila nalilito si Itay sa mga brand name na ngayon niya lang nakita. Panasonic. Japanese company din ito? Opo, sir. Isa po itong global company. Magiliw na nagpaliwanag ang sales staff. Isang field Japanese na nagpapalit-palit ng English at Tagalog. Itong model na to, inverter motor ang gamit kaya sobrang tahimik. Nasa 45 decibels lang po ang ingay. 45 decibels? Gaano kalakas yun? Mas tahimik pa po sa library. Ang American washing machine, karaniwan 70 to 80 decibels. Nakatumbas ng ingay vacuum cleaner. Pinaandar ang sales staff. Ang washing machine, talagang nakamamangha. Kahit nakatayo kami sa tabi nito, halos walang marinig na tunog. Hindi makapaniwalang naglalakat-lakat si Itay sa paligid nito. Halos wala ring vibration. Opo, 3D motion technology po. Kasi yan, umikot ang drum sa iba't ibang direksyon, kaya nakakansela ang vibration. Kahanga-hanga, bakit hindi kayang gawin ng Amerika ang ganito? Ipinaliwanag ni Kenji, pakakaiba po ang pangangailangan. Sa Amerika, malalaki ang bahay at may basement, kaya hindi nila kailangang intindihin ang ingay. Pero sa Japan, apartment culture. Pawi, sinabi ni Itay, talagang namangha ako. Hindi ko akalay na may ganitong teknolohiya ang Japan. At maingat niyang idinakda, Kenji.
Sobrang kulang pala ng kaalaman ko tungkol sa Japan. Pasensya na. Hindi lang iyon isang araw ngang pagtingin sa washing machine. Iyon ang araw na unang sinira ni Itay ang padengang kanyang prejudice. Pag-uwi, sinabi ni Itay, bilhin natin ang washing machine na yon. Ayoko na sa basement na yon. Seryosong sinabi ni Itay, Isabella, ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako naging hangal. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang prejudice ko sa bansang Hapon? Sa mga Hapon? Dahil lang Asyano sila? Dahil lang sa galit na minana ko sa lolo ko? Itong maliit na makina ang nakpamulat sa akin? Kung gaano kaunlad ang Japan. At higit sa lahat, kung gaano kabuting tao si Kenji. Itay, ang totoo niyan, nainggit ako kapag nakikita ko kung paano kaalagaan ni Kenji. Noong kabataan ko, hindi ko nagawang maging ganun kabait sa nanay mo. Siguro mas maalaga at pampamilya ang mga lalaking Hapon? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Kenji. Galing sa trabaho at dumaan para kumustahin kami. Tito, magandang gabi po. Oh Kenji, nandiyan ka pala. Ito ang unang beses na ngumiti si Itay sa pagbati kay Kenji. Gusto mong kape? Opo, salamat po. Habang pinapanood ko silang dalawang nakaupo sa sala at nakakape, parang uminit ang puso ko. Ito ang simpleng araw-araw na buhay na nawala sa amin sa loob ng 2 taon. 1 linggo kaming nahintay sa in-order na Japanese washing machine at sa panahong iyon, sinimulan kong ayusin ng husto ang bahay ni Itay. Habang tinitignan ang bahay na napabayaan sa loob ng 2 taon, mas lalo kong naramdaman ang hirap na dinanas niya. Nagsimula ako sa kusina. Pagbukas ng cabinet, lumipat ang alikabok. Ang mga plato ay tambak at hindi nahugasang mabuti. May mga amak na kung saan-saan. Itay, itong makdalata, kailan nyo pa po binili? Ewan ko, hindi ko na matandaan. Kapag mag-isa ka, wala kang ganang magluto. Mas malala ang kalagayan ng ref. Gatas na mahigit 1 taon ng expired, kasong inaamak, lanta na gulay. Ang freezer, punong nga TV dinner. Kailan po kayo huling kumain ng mayos? Hindi sumagot si Itay at tumalikod. Habang naglilinis, nakakita ako nga supot ng gamot sa basurahan. Pain reliever, gamot sa sikmura, sleeping pills, antidepressants. Ngayon ko lang nalaman kung gaano karaming gamot ang ininom ni Itay sa loob ng 2 taon. Sa sala, mas lalong sumakit ang dibdib ko. Puno ngang alikabok ang sofa at sa coffee table, tambak ang nga walang lamang latang ng beer at kahon ng pizza. Sira na ang remote ng TV. Ngunit ang nakakagulat, ang kwarto ko lang ang perpektong malinis. Walang kahit isang alikabok at napalitan pa ngang bago ang bedsheet. Araw-araw kong nililinis yan para kung sakaling umuwi ka, handa. Napaya ako sa sinabi ni Itay. Ang family picture na nakasabit sa pader ay mas lalong napaduro sa puso ko. Karamihan ay kuha nung buhay pa si Inay. Hanggang sa graduation ko lang sa high school. Pagkatapos nun, blanco na. Mas nakagugulat ang study. Puno alikabo ang mesa, pero may isang lugar na malinis. Dun, may nakalagay na isang lumang litrato. Litrato ng lulo ko na nakauniforme ng sundalo. Bata at makisig. Sa likod ng litrato, may nakasulat na malabong mga letra. Disyembre 1941, bago sumaba sa bataan. Para sa aking mahal na asawa at anak, iyan ang huling litratong ipinadala ng lolo mo. Sabi ni Itay, nakatayo sa likuran ko. 23 anyos siya, mas bata pa sa akin nun. Pumunta sa giyera at hindi na nakabalik. Pagbukas ang drawer, mas marami pang dokumento ang nakita ko. Masulat ni Lolo, medalya, at isang diary na isinulat ni Lola. Abril 15, 1942. Ngayon natanggap ang notice of death. Hindi ako makapaniwala. Ayokong maniwala. Si Ricardo, 3 taong gulang pa lang. Hindi na niya matatandaan ang mukha ng kanyang ama. Habang pinupunasan ang luha, sinabi ni Itay, buong buhay isinumpo ni Lola ang Japan at itinuro niya sa akin ang galit na yon. Huwag kang magtitiwala sa kanila. Sila ang pumatay sa tatay ko. Halos araw-araw kong naririnig yan. Gayon, lubos ko nang naintindihan kung gaano kalalim na sugat ang pinakmulan ng prejudice ni Itay. Bumaba ako sa basement. Naroon pa rin ang 45 taong gulang na Whirlpool washing machine. Paborito yan ng nanay mo. Unang appliance na binili namin noong ikasal kami. Noon, top of the line yan, sabi ni Itay habang hinahaplos ang washing machine. Noong una, hindi naman yan ganyan kaingay. Pero habang tumatagal,
Naging halimaw, pero hindi ko may tapon. Parang nandiyan pa rin ang alaala ng nanay mo. Biglang napaluhot si Itay. Dito ako nahulog, 12 oras. Sobrang nakakatakot. Kahit anong sigaw ko, natatabunan ng ingay ng washing machine. Akala ko, mamamatay na talaga ako. Habang itinayo ko si Itay, sinabi ko, hindi na po ninyo kailangang bumaba rito. Kapak dumating na ang bagong washing machine, magiging comfortable na ang buhay niyo. Pakyat kami, sinabi ni Itay, Isabella. May isa pa akong gustong gipakita sa'yo. Dinala ako ni Itay sa atits. Pagkakit sa malikabok na hagdanan maraming lumang kahon. Ano po ito? Gagamit ng nanay mo. At sakam ga kinolekta ko sa loop ng 2 taon. Pagbukas ang kahon, nakakagulat ang laman. Malitrato ang kasal ko, newspaper clippings, at mga artikulo tungkol kay Kenji. Kinolekta niyo po lahat to? Oh, kahit sa malayo, gusto kong bantayan kayo. Nandiyan din yung artikulo noong nanalo si Kenjing Doctor of the Year Award. Sobrang proud ako. Biglang may malakas na tunog mula sa ibaba. Isang kalabo at isang siga. Anong tunog yon? Nagmamadali kaming bumaba at nakita si Aling Dolores na nakandusay sa tapat Enehepinto. Aling Dolores? Ayos lang po kayo? Yung basement? Sa hagdan ng basement. Agad na nag-first aid si Kenji. Mabuti na lang at walang malubang pinsala. Pero mukhang na-shock si Aling Dolores. Nahulog na naman ako. Dahil sa ingay ng lintik na washing machine na yan, nawalan akong balanse. Ricardo, hanggang kailan ba tayong nga matatanda magtitiis ng ganito? Habang nahihintay ng ambulansya. Umiyak na sinabi ni Aling Dolores, nung 1 taon, ang asawa ko sa basement din namatay. Inatake sa puso, pero dahil sa ingay ng washing machine, walang nakarinig sa ungol niya. Nang makita ko siya, huli na ang lahat. Hinawakan ni Itay ang kamay ni Aling Dolores at sinabi, malapit nang makbago ang lahat. Magpapakabit na kami ng Japanese washing machine. Sabi nila, sobrang tahimik. Pwedeng ilagay sa loob ng bahay. Talaga? May ganyan? Noon, isang kapitbahay, si Mang Jorge, ang humahangos na dumating. Ricardo, ang asawa kong si Mary, nahulog sa basement, dinala na sa ospital. Lahat ay nagulat sa sunod-sunod na balita na aksidente sa mga kapitbahay. Pangatlo na yan ngayong buwan. Lahat ng matatanda sa bayang ito, mamamatay na lang sa basement. Buntong hiningang sabi ni Mang Jorge, lintik na mga washing machine na gawang Amerika. Bakit ba ganito kaingayan? Sabi nila sa Europa at Asia, may mga tahimik na washing machine. Ipinaliwanag ni Kenji, totoo po yan. Sobrang tahimik po ang washing machine sa Japan, malapit na pong ikabit sa bahay ng biyanan ko. Talaga? Pwede mo bang ikwento sa akin? Sawang-sawa na ako. Nang gabing iyon, naktipon ang matatanda sa aming bahay para pausapan ang panganib ng paglabas sa basement. Nakita ko ang statistics nung 1 taon. Sa probinsya pa lang natin, 156 na kaso ngang pakahulog ng matatanda. Kalahati daw sa basement. Sabi ngang biyuda ni Frank, si Gloria, habang pinupunasan ang luha. Ang asawa ko, habang naglalaban na hulog, 3 araw bago natakpuan, natabunan lahat ng ingay. Tumayo si Itay. Magkakaibigan, ang bagay na inakala nating normal sa loop 45 taon ay isa palang sandata. Bakit kailangan nating isugal ang ating buhay para lang makapaglaba? Pero may iba pa bang paraan? Lahat ng washing machine dito, maingay. Kinuha ni Kenji ang kanyang laptop at ipinakita ang video ng Japanese washing machine. Tingnan po ninyo. Sa Japan, sa loob ng apartment nilalagay ang washing machine. Dahil ganito po katahimik, namangha ang lahat ng kapitbahay na nakakita sa video. Hindi ka panipaniwala. Talaga bang umaandar yan? Hindi nahuhulog yung wine glass. Makakabili ba tayo ng ganyan? Sumagot si Kenji. Opo naman. Pwede pong gumorder online. May mga technician din po na mag-install. Nang gabing iyon, 10 pamilya ang nagpasyang umorder ng Japanese washing machine. Kinabukasan, dumating na ang in-order naming washing machine. Excited ako habang tinitingnan ang malaking kahon. Isang Phil Japanese ang installer. Habang mabilis na nag-install, nagpaliwanag siya. Ito pang model na to, latest product ng Panasonic. Inverter motor po, kaya sobrang tahimik. May vibration control system din kaya halos walang yanik. Nakdududang pinanut siya ni Itay, talaga bang mas maganda yan kaysa sa 45 taong gulang na halimaw ko? To see is to believe po, sir. Pagkatapos install, sinimulan na ang operation.
Pag pinot sa power button, napanganga kaming lahat. Teka, bakit walang tunog? Nagtatakang tanong ni Itay. Hindi po, maandar na po. Subukan po ninyong idikit ang tainga ninyo. Paglapit ng tainga, isang mahinang ugong lang ang motor ang maririnig. Malayong malayo sa nakabibinging ingay ng dating whirlpool. Talaga bang nakakapaglaba to? Opo! Tingnan po ninyo. Nakalagay sa display ang remaining time. Hindi makapaniwalang naglakat-lakat si Itay sa paligid ng washing machine. Hinahawakan ito para siguraduhin. Halos wala ring vibration. Paanong possible to? Nakangiting ipinaliwanag ng installer. Apartment culture po kasi sa Japan. Nagiging malaking problema po ang ingay sa mga kapitbahay. Kaya wala po silang choice kundi mag-develop ng tahimik na teknolohiya. Isa-isang dumating ang mga kapitbahay para makiusyoso. Ricardo, yan na ba yung Japanese washing machine? Naku, sobrang tahimik nga. Sana dumating na rin ang sa amin. Lumipas ang 1 linggo para ng ibang tao si Itay. Isabela, ngayon, masaya na akong maglaba. Hindi ko na kailangang bumaba sa nakakatakot na basement na yon. Tuwing umaga, habang nakakape sa sala, pinapanot niya ang tahimik na umikot na washing machine na parang isang obra maestra. 45 taon kong tiniis ang malaimpernong ingay na yon. Hindi ko akalaing may ganito palang katahimikan. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, seryosong sinabi ni Itay, Isabela, ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako naging hangal. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang preyuditse ko sa bansang hapon, samga hapon, dahil lang asyano sila, dahil lang sa galit na minanako sa lolo ko, tinitinan ni Itay ang bagong washing machine sa sala habang napapatuloy, itong maliit na makina ang napamulat sa akin, kung gaano kaunlad ang Japan, at higit sa lahat kung gaano kabuting tao si Kenji. Itay, ang totoo niyan, nainggit ako kapag nakikita ko kung paano kaalagaan ni Kenji. Noong kabataan ko, hindi ko nagawang maging ganun kabait sa nanay mo. Siguro mas maalaga at pampamilya ang mga lalaking Hapon. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Kenji. Galing sa trabaho at dumaan para kumustahin kami. Tito, magandang gabi po. Oh, Kenji, nandiyan ka pala. Ito ang unang beses na ngumiti si Itay sa pagbati kay Kenji. Gusto mong kape? Opo, salamat po. Habang pinapanot ko silang dalawang nakaupo sa sala at nakakape, parang uminit ang puso ko. Ito ang simpleng araw-araw na buhay na nawala sa amin sa loob ng 2 taon. Kenji, may itatanong sana ako. Opo, ano po yun? Paano nagawang i-develop ng Japan ang ganitong teknolohiya? Ang mga bagay na hindi nagawa ang Amerika. Paano nila nagawa? Nagsimulang magpaliwanag si Kenji. Ang Japan po ay isang bansang kulang sa likas na yaman, maliit ang lupa, wala ring natural resources, kaya isinugal nila ang lahat sa technology development. Lalo na ang mateknolohiyang malapit sa pang-araw-araw na buhay. Kaya ganito katahimik ang washing machine? Opo. Sa apartment kung maglaba ka sa gabi, mag-away kayo ngang kapitbahay. Kaya kailangan, tahimik talaga. Tumango si Itay. Necessity is the mother of invention. Tama nga. Dahil malalaki ang bahay sa Amerika, hindi nila naramdaman ang ganoong pangangailangan. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Tungkol sa pag-unlad ng Japan, kultura, pagkain at iba't ibang paksa. Narinig ko, masustansya rin daw ang pagkain sa Japan. Opo. Marami pong fermented foods tulad ng sukemono. Sa susunod po, ipagluluto ko kayong nikujaga. Talaga? Gusto kong matikman yan. Nang gabing iyon, sinabi sa akin ni Itay, Isabela, gusto kong humingi ng tawad sa mga magulang ni Kenji. Paano ko sila makokonta? Talaga po, Itay. Oh, 2 taon kong binalewala ang napakabuting anak nila. Siguradong labis silang nasaktan. Kinabukasan, na-video call kami sa mga magulang ni Kenji. Madaling araw sa Japan, pero pumaya sila. Konnichiwa. Ako po si Ricardo Reyes. Nagulat at natuwa ang magulang ni Kenji nang batiin sila ni Itay sa wikang Hapon. Naku, marunong po pala kayong mag-Hapanese? Kaunti lang po? At, pasensya na po? Hindi ko po nakilala ang napakabuting anak ninyo. Sa kabilang screen, nakita kong pinupunasan ng nanay ni Kenji ang kanyang luha. Naku, okay lang po. Masaya po kami na sa wakas. Naging pamilya na tayo. Pagkatapos ng tawag, tahimik si Itay. At mahinang sinabi, kung buhay kaya si Lolo, ano kaya ang sasabihin niya?
Isang sundalong lumaban at namatay sa kamay ng hapon, tapos makikita ang apo niyang may manugang na hapon. Sigurado po akong maintindihan din ni Lolo. Giyera yon, iba ang tao. Tumango si Itay. Tama ka. Ang galit lang din ang idudulot. Ngayon ko lang natutunan na pag-ibig pa rin ang nagwawagi. Isang buwan matapos ma-install ang Japanese washing machine, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Bibisita raw sa Pilipinas ang magulang ni Kenji. Gusto raw po kayong makilala at batiin ng personal ni Itay, mahinang sabi ni Kenji. Kinakabahan si Itay, pero pumaya siya. Siyempre, kailangan naming makita. 2 taon ng huli, pero kailangan. Araw ngang pagsundo sa airport, nakasuot ng bagong suit si Itay. Hawak ang isang Japanese phrasebook at walang tigil sa pagpapractice. Konnichiwa. Oai dekait ureshi desu. Yokoso okoshi kudasai mashita. Sa wakas, lumabas na ang mga magulang ni Kenji. Mukha silang mababait. Naunang lumapis si Itay at bumati. Konnichiwa. Oai dekait ureshi desu. Pautal-utal ang hapon niya, pero ramdam ang sinseridad. Nakangiting sumagot sa English ang tatay ni Kenji. Kami rin po, isang karangalan na makilala kayo, Mr. Reyes. Masayo po kaming makita kayong maluso. Uminit ang puso ko habang pinapanot silang nakakamay. Ang unang pagkikita na 2 taon na antala. Umuwi kami at nagsalo-salo sa punan. Nahanda si Itay nga matradisyonal na pagkain Pilipino at ang nanay naman ni Kenji ay may dalang Japanese side dish. Ito po ang sukemono. Subukan po ninyo. Maingat na tinikman ni Itay ang sukemono? Malat pero masarap. Habang kumakain, natural na dumaloy ang usapan. Si Kenji ang nagsilbing interpreter, pero parang nakakaintindihan na sila sa puso. Noong una, nag-alala rin po kami, sabi ngang nanay ni Kenji. Mahirap ipadala ang anak na babae sa malayong Amerika. Pero nang makita namin si Isabella, alam naming napakabuting manugang ang nakuha namin. Biglang itinuro ni Itay ang washing machine sa sala. Tingnan po ninyo, isang Japanese washing machine. Binago nito ang buhay ko. Nagulat din ang nga magulang ni Kenji. Naku! Panasonic washing machine. Ginagamit din po pala ninyo dito sa Pilipinas. Opo. Ito ang naglitas sa akin. At naglitas din sa aming pamilya. Ikinuwento ni Itay ang kanyang aksidente, ang 2 taong pagkakahiwalay, at ang daan tungo sa pagkakasundo na pagkagago ko po. Dahil sa prejudice na minana ko sa aking ama, ni hindi ko sinubukang kilalanin ang napakabuting manugang ko. Sabi ng tatay ni Kenji, lahat po tayo ay may sugat at prejudice. Ang mahalaga ay malampasan natin ito. Nagpapasalamat po kami na sa wakas, naging pamilya na tayo. Nang gabing iyon, nag-usap hanggang gabi ang aming nga magulang tungkol sa giyera, sa pamilya, at sa hinaharap. Nung Koreanwa, tinulungan kami ng Amerika. Lubos po kaming napapasalamat, sabi ng tatay ni Kenji. Nagulat si Itay. May ganoong kasaysayan pala. Opo, kaya ang hapon may pasasalamat sa Amerika. Siyempre, may komplikadong damdamin din pero hindi nagbabago na makaalyado tayo. Nag-isip sandali si Itay at sinabi, ang tatay ko, namatay sa pakikipaglaban sa Japan. Kaya kinamuhian ko ang buong Asya. Pero kakampi pala namin ang Japan. Ang gira ay naiwan ng sugat sa lahat. Pero trabaho rin nating pahilumin ang masugat na iyon. Ilang araw kaming namasyal kasama ang magulang ni Kenji sa Intramuros sa Tagaytay. Ang pinaka-memorable ay nung sinubukan ni Itay magluto ng Japanese food, yung nikujaga. Gusto kong subukang lutuin. Tinuruan siya ang nanay ni Kenji. Seryosong seryoso si Itay. Ganito pala hiwain ang karne. Mas masarap kung malalaki ang hiwa ang patatas. Ganoon po. Sa Japan, gumagamit din kami ng kitchen scissors para maghiwa. Gunting para sa pakain? Praktikal yan. Habang kinakain ang nalutong ni Kujaga, sabay-sabay kaming tumawa. Matamis at masarap. Nakakainit ng puso. Araw ng paalis. Sa airport, napaalam kami. Niyakap ng mahigpit ni Itay ang magulang ni Kenji. Maraming salamat po sa pagpapalaki ng isang napakabuting anak. At Aishitaimasu. Sa pautal-utal na Aishitaimasu, napaluha ang nanay ni Kenji. Aishitaimasu mo, tunay na pamilya na tayo. Pag-aalis ng magulang ni Kenji, isang malaking pagbabago ang nangyari sa aming lugar. Isa-isang dumami ang bahay na napakabit ng Japanese washing machine. Ricardo, sa wakas, nagpakabit na rin kami.
Masayang sabi ng kapitbahay na si Mang Jorge. O ano? Sobrang tahimik, di ba? Hindi ka panipaniwala. 40 taon kong tiniis ang ingay na yon. Ngayon ko lang naramdaman na nabubuhay ako ng toto. Tuwing linggo sa simbahan, ang Japanese washing machine ang sentro ng usapan. Dahil sa pamilya Reyes, naging tahimik ang ating bayan. Wala nang aksidente sa basement. Talagang kahanga-hanga ang teknolohiya ang Japan. Maging ang pari ay nabanggit ito sa kanyang sermon. Ang teknolohiya ay hindi lamang para sa kaginhawahan. Maari itong magligtas ng buhay at magprotekta ng pamilya. Tulad ng kwento ng pamilya Reyes. Isang araw, isang reporter mula sa isang lokal na pahayagan ang dumating. Mr. Reyes, maari po ba kayong interviewin? Gusto po naming magsulat na artikulo tungkol sa mga matatandang Pilipinong iniligtas ng Japanese washing machine. Pumayag si Itay. Siyempre, kailangang malaman ito nga. Mas maraming tao? Sa interview, tapat na nagsalita si Itay. Buong buhay akong namuhay sa prejudice. Kinamuhian ko ang mga Asyano, lalo na ang mga Hapon. Ngunit ang maliit na makinang ito ang nagpabago sa buhay ko. Nailigtas ang buhay ko at nabawi ko ang aking pamilya. Anong aspeto po ang teknolohiyang Hapon ang pinakahumanga sa inyo? Ang pag-isip muna sa tao? Ang makumpanya sa Amerika, gusto nilang gumawa ng malalaki at malalakas na bagay? Pero ang Japan, gumawa ng tahimik at ligtas? Hindi ba't iyon ang tunay na teknolohiya? Nang may latala ang artikulo, naging viral ito. Bumuhos ang tanong mula sa ibang probinsya. Ang tatay ko rin, namatay sa basement nung isang taon. Saan makakabiling Japanese washing machine? Toto bang ganun katahimik? Makalipas ang isang buwan, isang mas malaking media company ang tumawag. Isang national TV show ang gustong i-feature ang aming kwento. Ang nakatagong panganib sa mga nakatatandang Pilipino, paglalabas sa basement ang tema ng kanilang programa. Nang dumating ang filming crew, buong tapang na sumagot si Itay sa interview. Tingnan ninyo. Umaandar ang washing machine, pero hindi naabala ang 18 pek-usap. Impossible ito sa 4-5 taong gulang na gawang Amerika. Tinanong ng producer, nagbago rin daw po ang pananaw ninyo sa inyong manugang na Hapon? Lubusan. Ngayon ko lang nalaman kung gaano ako naging hangal. Si Kenji ang pinakamabuting manugang. Hapon man o Pilipino, ang mabuting tao ay mabuting tao. Hindi lang kami ang lumabas sa programa, kundi pati na rin ang makapitbahay. Namatay po ang asawa ko noong 1 taon sa basement. Ngayon, ligtas na po kami dahil sa Japanese washing machine. Dapat mag-develop din ang Pilipinas ng ganitong teknolohiya. Nang i-broadcast ang programa, naging pambansang usap-usapan ito. 35% ng mga aksidente sa bahay ng mga matatanda nangyayari sa basement. Japanese washing machine, biglang tumaas ang market share sa Pilipinas. Gobyerno, nagsimulang bumuo nga safety measures para sa mga matatanda. At isang nakakagulat na balita ang dumating. Isang tawag mula sa headquarters ng Panasonic. Naantik po kami sa kwento ng pamilya Reyes. Maari po ba kayong maging aming brand ambassador? Nag-isip sandali si Itay at sumagot, may isang kondisyon. Ang lahat ngang kikitain ay idodonate sa isang foundation para sa kaligtasan nga nakatatanda. Isang gabi, habang hawak ang laptop, pumunta ako sa sala. Itay, Kenji, balak kong isulat sa blog ang kwento natin. Blog? Opo. Gusto kong magbigay ng pag-asa sa mga pamilyang nakahiwalay dahil sa prejudice, tulad natin. Pumaya si Itay. Magandang ideya. Kung ang kahangalan ko ay magiging aral sa iba. Buong puso kong isinulat ang kwento, ang pamagat. Ang giyera ang aking lolo, ang prejudice ang aking ama, at ang milagrong dala ang Japanese washing machine. Sinimulan ko ito ngag. Ang lolo ko ay namatay noong 1942 sa pakikipaglaban sa mga Hapon sa Batan. At ang galit na iyon ay namayani sa aming pamilya sa loob ng 70 taon. Nang pakasalan ko ang aking asawang Hapon, tinaw ako ng aking ama na isang taksil sa aming angkan. Isinulat ko ng detalyado ang 2 taong pakakahiwalay, ang aksidente ni Itay, ang panganib ng 45 taong gulang na washing machine, ang pagkakatuklas sa teknolohiyang Hapon, at ang daan tungo sa pagkakasundo. Ngayon, nakaaral ng Japanese si Itay. Gusto niya raw kasing makausap ang mga magulang ni Kenji. At tuwing tinitingnan niya ang Panasonic washing machine sa sala, sinasabi niya, ito ang nagpabago sa buhay ko. Isang araw matapos ay post ang artikulo, isang hindi kapanipaniwalang bagay ang nangyari.
500,000 views, mahigit 5,000 komento. Hindi ko mapigilang umiyak. Ang lolo ko rin, veteranong gawewe, ayaw niyang gumamit ng kahit anong gawang hapon. Pinakasalan ko ang isang Vietnamese, pero tutol ang tatay ko. Totoo ang problema ang washing machine dito. Ikinamatay yan ng nanay ko. Marami sa mga komento ay masakit basahin. 10 taon na kaming hindi nag-usap ng tatay ko dahil sa boyfriend kong African American. Ang lola ko rin, sa basement namatay, huli na ng matakbuhan. At makalipas ang ilang araw, isang hindi inaasahang komento ang dumating. Isa akong survivor ang bataan death march. 97 years old na ako. Marami akong kasamahang namatay tulad ng lolo mo. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang galit. Galit lang din ang idudulot. Saludo ako sa pagpapatawad at pagkakasundo ng iyong ama. Iyon ang tunay na katapangan. Nang ipakita ko ang komentong ito kay Itay, matagal siyang nakatitik sa screen at napaluha. Siguradong naiintindihan na rin ako ni Lolo. Sigurado akong kapayapaan din ang gusto niya, hindi giyera. Lalo pang kumalat ang blog. Pinalita ito ng malalaking media outlets at naging trending sa social media. Kwentong Pamilya Reyes, umabot na sa 1 milyong views. Washing machine na nagilom sa sugat ng gira. Teknolohiyang hapon na nahugas ng galit. At nasimulang dumating ang kamanghamanghang mensahe. Salamat sa inyo, nakayos kami ng anak ko pagkatapos ng 15 taon. Ang tatay ko, tinanggap na rin ang manugang niyang Mexican. Nagbalit na rin ng Japanese washing machine ang lula ko, sobrang ligtas. Makalipas ang 1 buwan, isang publisher ang tumawag. Gusto po naming gawing libro. Ang pamagat, ang washing machine na nahugas ng galit. Nag-usap kaming pamilya. Anong sa tingin ninyo? Sige, sabi ni Itay. Pero ang kikitain, idodonate natin sa 2 foundation, sa Senior Citizen Safety Foundation at sa Philippines-Japan Friendship Foundation. Nang may latala ang libro, mas lalo pang lumawa ang epekto ng ming kwento. Nakatanggap kami ng imbitasyon mula sa Malacañang Palace. Isang event na pinangungunahan ng Pangulo na may tamang pagkakaisa ng pamilyang Pilipino. Ang Pamilya Reyes ay isang simbolo ng pagkakaiba-iba at pagkakaisa ng Pilipinas. Sa event, nagbigay ngang talumpati si Itay. Sa loop ngang 70 taon, nabuhay akong bilanggo ngang galit ng giyera. Ngunit isang manugang na hapon at isang teknolohiyang hapon ang nagligtas sa akin. Ang tunay na yaman ng Pilipinas ay nasa pagtanggap natin sa pagkakaiba-iba. Pagkatapos ng talumpati, maraming lumapit para magpasalamat. Ang anak ko, nagsilbi sa Afghanistan at kinamuhian ang taga Middle East. Nagbago raw ang isip niya nang marinig ang kwento ninyo. Ang nanay ko, Japanese washing machine na ang gamit. 90 years old na siya, pero ligtas siyang nakakapaglaba mag-isa. Ang pinaka-nakagugulat ay ang pagbabago sa polisiya. Pagpasa ng Senior Citizen Household Safety Act, suporta sa pag-renovate ng mga basement, pagtatag ng standards para sa low noise appliances, at pagpapalawak ng suporta para sa mga multicultural families. Kamakailan, isang bagong statistics ang inilabas. Aksidente sa bahay nga matatanda, bumaba nga 40%. Kamatayan dahil sa pagkahulog sa basement, bumaba nga ang 70%. Japanese home appliances, umabot na sa 30% ang market share sa Pilipinas. Ang aming bayan, kilala na ngayon bilang washing machine town. May mga turista pang dumarating. Ito po ang sikat na unang Japanese washing machine. Masayang ipinapaliwanag ni Itay, naging pangkaraniwan na itong tanawin. At ang pinakamakabuluhang pagbabago ay dumating sa aming pamilya. Isang gabi, makakasama kaming nakaupo. Si Itay, ako, si Kenji, at ang aming bagong silang na anak na lalaki. Anong ipapangalan natin sa kanya? Nakmungkahi si Itay. Bigyan natin siya ang Japanese name at Filipino name para maging isang batang yayakap sa 2 kultura? Magandang ideya po. Sa Japanese name, paano po kung Taihei? Nang ibig sabihin ay kapayapaan. Taihei, malaking kapayapaan. O, ang dagat kung saan nakipaglaban si Lolo, ngayon ay dagat ng kapayapaan. Magandang pangalan. Ang Filipino name niya, gawin nating Miguel. Miguel Taihei. Ang mukha ni Itay habang karga ang sanggol ay punong kapayapaan. Ang batang ito, lalaki sa pag-ibig, hindi sa galit. Iyan ang pinakamagandang pamanang maibibigay natin sa kanya. Mahinang sinabi ni Kenji at isang ligtas na paraan ng paglalaba. Naktawanan kaming lahat. Isang milagrong dalangang maliit na makina. Hindi. Isang milagrong dalangang isang pusong nakbukas.
Ito ang kwento ng pagkakasundo at pagilom na hinabingang isang Japanese washing machine. Ang 70 taong sugat ng giyera, ang galit na naipasa sa mga henerasyon ay hinugasan ng isang Panasonic washing machine. Ang prejudice ay naghihiwalay sa atin, ngunit ang pag-unawa at pag-ibig ay muling nagbubuklod sa atin. Minsan, ang mabagay na hindi natin inaasahan ang nagdadala ng pinakamalaking pagbabago. Baka ikaw, dahil sa mga lumang sugat o prejudice, ay mayroon ding mahal sa buhay na nakahiwalay? O baka may mga panganib kang tinitiis dahil sa paniniwalang ganito na talaga nun pa? Posible pa rin ang pagbabago. Ang pagpapatawad, pagkakasundo, at isang bagong simula. Kung naantik ang iyong puso sa kwentong ito, mangyaring mag-subscribe at mag-like, at higit sa lahat, pakishare ang video na ito. Ang isang share mo ay maaring maging isang maliit na buto na mababago sa mundo. Hanggang sa susunod na nakakaantik na totoong kwento. Mula sa inyong kahon ng galiham na puno inspirasyon. Maraming salamat.